Mula po dito sa ating Healing Mission, kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners mula sa Healing Galing Tagaytay Outlet. Nandito po si Ate Ami Ilagan. At kasama natin mula sa Tanay Rizal Outlet natin, si Ate Nora Palangka. At galing naman ng Healing Galing Las Piñas Outlet, si Ate Erica Ilagan. Habang nag-aasikaso po sila sa ating mga pasyente, eto naman, may happy kapatid message tayo mula kay Loreto Ferrer, isang security guard from Las Piñas. Ako po si Loretta Ferrer, isang security guard ng Las Piñas. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, Dr. A, sa nabili po na healing eye drop sa Healing Galing. At sa maikling panahon po ng aking paggamit ay nakita ko po ang magandang resulta. Nawala po yung panlalabo ng aking mata at luminaw po ang aking paningin. At nawala din po yung pagluluha ng aking mata. Maraming salamat po. Maraming salamat, Loreto Ferrer. Tingnan nyo naman, malinaw na ang kanyang mata, malaki na po ang kita. Kasi pag malabo ang mata, mahina ang kita. Maraming salamat, Mr. Ferrer. Samantala sa atin pong mga hiling katanungan, eto ang unang tanong. Sabi niya, hello po, Doc. Ask sana ako kung paano maaalis ang varicose, maliliit na ugat na pula. Thank you po. Watching from Saudi. Si Althea Rose ang nagtatanong. Althea, ano ba ang nature ng trabaho mo dyan sa Saudi? Baka laging pagod ang iyong mga paa. Iwasan mo sana na ikaw ay naliligo sa gabi matapos ang napakahabang pagtatrabaho. Kasi yung ugat natin ang napipinsala, di ba? So hinay-hinay lang sa kasipagan at sa paghahanap buhay, no? Malaking tulong kung magsusoaking ka. Alam mo yung ating Healing Galing soaking powder na dinadilute sa mainit na tubig, lagay mo sa malinis na balde. Tapos dagdagan mo ng tap water at sa tamang init, doon mo ilubog ang iyong mga paa at habang naka-soak ang mga paa sa laging mainit na soaking solution, no? Dagdag ng mainit pag lumalamig, tapos isabay mo ang pagmamassage gently ng Healing Galing oil doon sa mga varicose veins. Maaaring may pagkirot na nararanasan din kasabay ng pagsulpot ng mga maliliit na ugat na yan, kaya kailangan mo rin ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Kung nasa malubhang kondisyon ang mga ugat na yan, meaning marami at saka nagkukos ng discomfort, pwede kang mag-start with 10 tablets or 100 milligrams ng herbal vitamins B1, B6, B12 ng mga ilang araw. Tapos i-reduce mo ng tigda 2 tabletas para nang sa gayon, pag nag-i-improve ang condition, pabawas na ng pabawas ang intake ng ating herbal B vitamins na suporta para mas strengthen ang iyong mga ugat. Okay? Ulit-ulitin mo ang soaking at paghahaplos ng Healing Galing oil, syempre para mas mabilis ang paggaling. Althea Rose, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Ang isa pa pong katanungan, sabi niya, Dr. E, kapag nasa barko po ako, ay warm water po ang ginagamit kong mag-shower. Isa po ba ito sa dahilan ng pagkakaroon ng parang tagyawat na may laman na whiteheads? Meron po ako sa arms at back ko po. Salamat po. Si Ronald ang nagtatanong. Siguro, nasa barko ka rin ngayon, Ronald, no? Ang pagsulpot ng sinasabi mo mga tagyawat ay hindi dahil sa pagligo mo ng mainit. Dahil yan sa kakulangan mo ng hydration. Kaya madalas siguro sa kinakain mo dyan sa barko, Ronald, ay yung mga pagkain kulang sa sabaw, mamantika, mainit sa katawan, lalo na siguro sa tinutulugan ninyo kung mainit at lagi kang nakahiga, ayan tutubo yung mga tagyawat doon sa likod, di ba? So kailangan mo lang na i-hydrate ang iyong sarili. Walang kinalaman yung ginagamit mong mainit na tubig sa pagligo. Sumisingaw, Ronald, ang init ng iyong katawan sa pamagitan ng parang mga tagyawat yan sa likod, no? At saka sa braso mo. So kailangan mong gawin ay mag-hydrate, yung palagi nang tinuturo natin dito sa Healing Galing. Ang pag-inom ng 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras, puro masasabaw na ulam lamang, at maghanap ka sa barko na iyong sinasakyan
ng maraming mga makakatas na prutas yan na makakatulong sa'yo. 50% sa paggaling mo. Another 50% ang paggamit mo ng ating paboritong EC27 Guava Plus because it effectively controls 27 skin problems kasama na yung mga parang tagyawat na tumubo sa likod mo at sa braso. Dagdag sa hydration ay ang pag-inom ng serpentina tablets. Simulan mo sa 10 serpentina tablets. Pag medyo natutuyo na, i-reduce mo sa 6 na serpentina tablets ang pag-inom after meals 3 times a day hanggang sa gumaling. Okay, Ronald, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Sa isa pang hiling katanungan, sabi niya, "Hello, Doktora E. Paano po ang allergy ko? Kasi lagi po akong kinakate na ilang beses na po akong nagpunta sa doktor. Lagi lang naman yun yung reseta ko. Ano po ba ang pagkain na bawal po sa allergy? Kasi hanggang mata ko na po makatina sa mga gilid. Minsan po, nagiging inchik na po ako kasi yung mata ko singkit na po. Please, doktora, tulungan mo po ako. Dito ako ngayon sa Bangkok, sa Thailand. OFW po ako. Sana mabasa niyo po ang message ko. Salamat po. Si Jermalie ng Bangkok, Thailand ang nagtatanong. Jermalie, may mali kang kinakain dyan sa Bangkok. Naku, alam ko ang mga luto dyan. Laging may maanghang, laging merong mga malalansa, no? Na iniluluto sila. Masarap ang pagkain dyan. Pero habang kinakain mo at hindi ka nag-hydrate, tuloy-tuloy yung allergy na nararamdaman mo. Kaya dapat dyan, anumang kakainin mo, puro masabaw lamang na walang anghang. Walang luya, walang sili, walang paminta, no? At higit sa lahat, dahil may allergy na, dapat wala ng mga bagoong patis toyo na sangkap ang kinakain mo. Napakahilig nilang maglagay ng maraming patis at toyo, di ba? Sa kinakain dyan sa Thailand. Sa halip, asin na lamang ang pampalasa, tapos puro masasabaw na pagkain. 1 hanggang 2 basong tubig oras-oras at maraming makakatas na prutas na wag mong isasawsaw sa maaanghang, no? Kailangan plain na prutas na makatas, i-blender mo yan para mas marami kang makonsume or kainin mo ng marami. Kailangan ay proper hydration. Kung meron kang herbal serpentina tablet, kaya lang wala tayong outlet dyan sa sa Bangkok, no, sa Thailand, kailangan mong makipag-coordinate kay Tito Boy, no, na siyang international dealer natin at makakapagpadala sa iyo ng herbal serpentina na kailangan mo, no? At doon sa pagliit ng mata mo dahil diyan sa allergy, pangangate, matutulungan niya ng madalas na paghahaplos ng Healing Galing oil doon sa affected area. Bukod sa intake ng serpentina tablet, simulan mo ng mas mataas na dosage. Ganon tayo sa Healing Galing, no? Pag malubha ang kondisyon, marami muna, tapos binabawasan ng dosage. Start with 10 tablets ng serpentina intake after meals, 3 times a day. I-reduce mo by 2 tablets every day or every week na gumagaling at nag-i-improve, okay? Jermalie, maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. Sa atin pong mga tampok na hiling halaman, meron po tayong iba't ibang remedy para sa sakit sa balat na psoriasis. Una na po dito ay ang murang dahon at balat ng bunga ng saging. Maari pong gumamit ng murang dahon o kaya po ay yung pinakabalat ng bunga ng saging upang maibsan ang pangangati at pananakit ng balat. Ang parehas po na dahon at balat ng saging ay may cooling at anti-inflammatory properties. Marahang ikuskus lamang po ito sa affected area hanggang sa maging brown at gawin po ito ng 2 beses sa isang araw. Isa pa po, halimbawa kumakate, no, yung inyong psoriasis, yung bagong laga
na saba, halimbawa na po, no? Kunin po ninyo yung balat noon habang kumakain siguro ng laman ng saging at yung mainit-init na balat ay mas magandang ikuskos sa affected area habang kumakate kasi mainit-init pa po ang bisa noon, no? Maari din naman pong ihalo ang balat ng saging sa honey upang maging paste na pwede ring ipantapal sa balat na may psoriasis. Kumuha lamang po ng isang buong banana peel, isang saging na tatanggalin po ninyo yung buong balat at hiwain sa maliliit na piraso. Haluan po ng 2 kutsaritang honey at i-blender. Maari pong saba na hinog or yung ating mga hindi niluluto na mga saging. Itapal po ito sa affected area at iwan sa loob ng kalahating oras at banlawan ng tubig pagkatapos. Maari din po itong gawin twice a day. Ang antimicrobial at anti-inflammatory properties po ng honey ay nakakatulong sa paghupa ng pangangati at may moisturizing, ganun din may hydrating at softening effect din po ito sa balat. Ang isa pa po nating healing halaman ay ang talong pipit o Indian nightshade na tinatawag. Matatagpuan po ito sa mga mababatong bahagi ng Davao at iba pang bahagi po ng Mindanao. Ginagamit ito sa asthma, sa dry cough at colic o yung kabag. Ang mga dahon po nito ay ginagawang tsaa bilang pampaihi at ang mga ugat na pinakuluan ay iniinom para po sa sakit ng ngipin or lagnat, maaring sa bulati din po ng mga chikiting, colic or kabag at sa sakit po ng balat ng mga bata. Sa Ayurveda, sa paraan ng gamutan po sa India, ay ginagamit din po ito para sa postnatal care upang maiwasan ang komplikasyon sa panganganak. Magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 4 na. Nagkagulo-gulo na ang buhok nito sa kahihilot ni Nora Palangka oh. Simulan ninyo ang self-love with this recipe na tinatawag kong Sopasta! Super hydrating and skin-friendly na recipe. Chef Jeremy's hydrating recipe para sa skin na healthy. Huwag nang maglipat at magbabalik pa ang Healing Galing sa TV.